Ayan, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan at mga kabarangay. Ngayon po ay July 20 na at eksaktong 106 days bago po sumapit yun pong barangay at SK election na nakatakda sa November 2, 2026 at eksaktong 69 days bago po yun pong filing ng Certificate of Candidacy. Kaya sana ay handa na yung atin pong mga aspirants, yung atin pong mga kakandidato, mga re-electionist, at sana ay handa na rin yung atin pong mga kababayan na pumili. Sana ay napag-isipan na po ninyo ng mabuti kung sino-sino po yung inyo pong mga kabarangay na matutunog na pangalan na inyo pong napupusuan o inyo pong dapat nakilalaning mabuti, mga kababayan, sapagkat ito pong barangay at SK election, ang mga mananalo po dito mga kababayan sa November 2 ay magiging 4 na taon na po sila manunungkulan. So nadagdagan po ng isang taon kasi dati every 3 years, di ba? Yun pong o bago magkaroon muli ng halalan. Pero ngayon dahil sa Republic Act 12232, magiging 4 na taon na yung panunungkulan. Ibig sabihin mga kababayan, every 4 years bago muli magkaroon ng halalang pambarangay. Kaya sana ay pag-isipan po at maging matalino yung atin pong mga kabarangay sa pagpili ng kanilang mga leader na ilalagay po nila sa kanilang mga barangay para hindi po sila magsisi, mga kababayan. Sapagkat matagal-tagal din po yan 4 na taon, isipin po ninyo. Papaano kung mali yung napili mo? Papaano kung yung nailuklok mo na kagawad na kapitan sa iyong barangay hindi naman nagtatrabaho ng maayos? So 4 na taon kang titiis, 4 na taon kang magtitiis sa ganyang uri ng isang leader sa barangay. Kaya ito po mga kabayan naglabas na ng gabay yung COMELEC, Commission on Elections, para dito po sa mga boboto, para makilala po ninyo yun pong inyong mga balota. Ito po mga kababayan tatalikod ko yung camera para makita po ninyo yung post ng COMELEC sa kanilang official Facebook page. Ito po mga kababayan. So ito po mga idol at mga kababayan, yung official account sa Facebook ng COMELEC or Commission on Elections, na mayroon na po silang 1.7 million followers. Ayan po mga kabayan So ito po yung kanilang post 3 days ago na. BSKE 2026 gabay. Kilalanin ang inyong balota. Ano at ilan ang iboboto sa darating na barangay at SK elections? Yun po yung tanong nila sa kanilang post. At marahil ay ito din po yung katanungan ng ilan sa atin pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga first time boboto, first time sasali dito po sa barangay at SK election. Ito po mga kababayan, sa barangay level, iboboto mo ang mga sumusunod. Ito, isang punong barangay o isang kapitan. So isa lamang po yan mga kababayan, hindi pwedeng dalawa at mas lalong hindi pwedeng 3. Dapat isa lamang po na punong barangay o barangay captain. At boboto ka po ng 7 member sangguniang barangay o yung pong tinatawag na barangay kagawad. Ayan, 7 po yung iyo pong iboboto. Yung pwedeng iboto mo. Hindi pwedeng 8, hindi pwedeng 9, dapat 7 lamang po mga kababayan Kung ikaw naman ay qualified bumoto sa SK, ito po pakinggan po ninyo.
doon po sa mga kwalipikado na bumoto sa Sangguniang Kabataan o SK. O ito po yung mga dapat nyong o mga pwede nyong piliin. Pipili po kayo ng isang chairperson Sangguniang Kabataan. O ito po yung tinatawag na kung baga sa barangay, kapitan po siya. Kapitan ng mga kabataan. At dito naman po sa sa member Sangguniang Kabataan ay pipili din po siya ng 7 rin. Wala lang nakalagay dito, pero 7 din po yung kanyang dapat piliin na member Sangguniang Kabataan. Ano ang gagawin mga bayan Kasi ito pong atin pong barangay at SK election ay manual. Ibig sabihin pagka manual mga kabayan ay isusulat ng botante ang pangalan ng iboboto sa balota. Hindi katulad ng ng automated na isi-shade mo lang yung bilog sa tapat ng pangalan. Pero dito po sa manual na botohan, yung isusulat mo yun pong pangalan ng kandidato na gusto mong manalo. Yung napupusuan mong kandidato, isusulat mo po yung kanyang pangalan sa balota. Okay, sana po ay naging malawanag mga kabayan sa inyo Kaya ngayon pa lang pag-isipan mo na ang mga katangian na hinahanap mo sa isang leader sa inyong barangay para hindi po tayo magsisi mga kababayan. Ito po Di ba yung nakalagay dito punong barangay 1, 7 member ng Sangguniang Barangay, 7 member ng Sangguniang Kabataan. Maliwanag po yan mga kabayan isusulat ng botante ang pangalan ng iboboto sa balota. Kaya maganda po talaga mga kababayan na ngayon pa lamang ay mapag-isipan mo na kung sino-sino yung mga iboboto mo sa darating na eleksyon. Mas maganda mayroon kang mayroon kang tawag dito, may isang papel na doon mo isusulat para hindi ka makalimot mga kababayan. Para pagdating mo doon sa presinto ay isusulat mo na lang. Ito po, busy na po yung atin pong mga mga empleyado ng dyan sa Comelec sa kanilang pag-imprinta ng balota. Ayan, yan naman po ay sa sa BARM election. Tuloy na tuloy din po yung kauna-unahang BARM parliamentary elections. Yan po yung mga pinopost ng Comelec mga kababayan. Marami po sila ditong ipinopost. So, bisitahin na lamang po yung kanila pong official account, yung Facebook page ng Commission on Elections mga kababayan para sa marami pang mga katanungan po ninyo. Magbasa tayo ng komento. Ayan, sabi dito ni Pinelda Valdez, matutuloy na po ba ang eleksyon ngayon? Okay, so sa ngayon po ay yung umiiral po na batas ay yung Republic Act 12232 na may schedule November 2, 2026 ng BSKE. So hanggat walang batas na mag-aamyenda sa Republic Act 12232, mananatili na susundin ng Comelec yun pong Republic Act 12232 o yung schedule na November 2, 2026. Okay? Kaya as of now, mga bayan, tuloy na tuloy po yung BSKE 2026. Open pa po ba ang registration? Nako, tapos na. Tapos na yung voters registration. Ang alam ko ay magkakandak ulit ng voters registration mga February na. May kaugnayan naman po yan sa national elections or presidential elections.
Wala yata akong mapili sa wala yata akong may sulat sa balota, wala kasi akong mapili sa kanila. Nako. Pag-isipan niyo pong mabuti ha, Ma'am Helen Dagas. Ang napipili ko sa kagawad, isang babae pa lang. Sa punong barangay namin, pag-isipan ko pa kung babae o lalaki. So good luck na lamang po ha sa mga kakandidato, mga sasali, mga re-electionist na muling tatakbo ha, mga incumbent. Good luck na lamang po sa inyo mga idol at mga kababayan. So maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat.